Uuwi pa ba si Itay? Uuwi ang iyong ama, Lay. Mga anak! Nandito na ang inyong tatay Crisanto! Crisanto! Bakit ang himbing pa ng tulog mo dyan? Manganganak na ang asawa mo! Pinagbubuntis ni Inay Pelia ang bunso naming kapatid noon na si Kanor. Noong nangyari ang kakaiba at nakakapanindig balahibong kwento sa bahay ng Lola Ikay, nang doon nagdesisyon si Inay na tumira muna kami dahil na rin sa maselan nitong pagdadalang tao. Ako nga pala si Banoy, 8 taong gulang noong nangyari ang kaganapang ito. Taong 2000 sa probinsya ng Bicol. Mahilig na mahilig daw si Inay sa manggang hilaw na may bagoong noon, pero ang ipinagtataka namin na hindi naman niya ito gusto noong araw. Ang totoo niyan ay nandidiri pa nga siya sa itsura at amoy ng bagoong at sobrang asim na asim siya sa manggang hilaw. Hindi kalaunay nalaman namin dahil sinabi ng manggagamot na may kinangraw ang tiyan ng nanay at hindi namamalayan na buntis na pala ito. Ay buntis ka, Ineng! Magiging maswerte ang inyong pamilya dahil sa bagong supling ninyo ng iyong mister. Wika ng manggagamot habang hinihimas-himas ang tiyan ni Inay. Nakapagtataka na ganoon na lamang ang galak ng manggagamot. Ngunit habang hinihimas-himas niya ang tiyan ni Inay, ay bigla siyang napaaray sa sakit at bigla niyang nilayo ang kanyang kamay sa tiyan ni Inay at sinabing, "Oo nga't swerte ang anak mo, Pelia. Pero maging maingat ka dahil maselan ang pagbubuntis mo at may nakikita pa ako." Ano po yun, manggagamot? Malabo at hindi ko na masyadong nakikita kung ano o kung sino ang panganib na yon sa aking bisyon. Pero mag-iingat kayo. Babala ng manggagamot kay Inay. At dahil dito, ay nagtaka siya kung ano o sino ang panganib na ito. Kung kaya't nagdesisyon siya na pumunta sa lugar kung saan nakatira si Lola Ikay. Malapit yon sa sapa na maraming mga batuhan na nakapalibot sa lugar ng Lola. Isa kasing magbubukid ang lolo kung kaya't tumira sila sa bundok para doon maghanap ng mga metal at mga batong pwedeng maging patalim noong araw. Noong nabubuhay pa si Lolo Carpio. "O anak, akala ko ba bukas pa ang dating mo? At itong mga anak mo, kaawaan ka ng Diyos." Gulat ngunit marahan na sambit ni Lola Ikay habang nagmamano ang aking inay sa kanya. Dala ang malaking supot at bayong na gawa sa maninipis na hibla ng pinya. Akay-akay rin kami ng aking kapatid na babae na si Yelay. Sabi ng manggagamot, Nay, kailangan na raw namin dito pumunta para masigurado po ang kaligtasan ng bata. Oo nga't masela ng iyong pagbubuntis, anak. Pero dapat sinabihan mo ako na ngayon ka pala luluwas papunta rito. At nang maisundo kita sa iyong pinsang si Bart. Marami na kasing umaaligid na mga aswang sa ating bayan, anak. At nakakapangamba na baka maamoy na yung supling na dinadala mo ngayon. Ganun na lang ang kaba ni Inay nang malaman niya na may mga aswang na pala sa bayan. Ngunit wala na siyang nagawa noon kundi magkubli sa tahanan ng Lola Ikay para sa kaligtasan ng bunso namin hanggang may luwal niya ito. Nga pala, Banoy, nasaan ang iyong Itay, Crisanto? Bakit kailangan lumuwas papunta rito? Susunod na lang daw siya, Lola Ikay. Dahil medyo abala sa bukid kung kaya tanging paghatid na lang ang nagawa niya sa amin kanina. Abala saan? Sa kabit niya?
Tanging ang pagmulat lang ng aking bilugang mata ang naging reaksyon ko sa nasabi ng lola. Hindi ko inasahan na ganoon ang kanyang sinabi patungkol kay Itay. Kung kaya't hindi ko napigilang komprontahin siya habang nagbabalat ng kamuting kahoy na kinuha namin sa likod bahay na tanim niya. Lola, matino naman po si Itay. Mga linggo nga yan bago umuwi para lang makapagpadala ng pagkain. Lalo na ngayon nabuntis si Inay. Kung kaya't walang duda na puspusan ng pagtatrabaho niya sa bukirin namin. Hindi mo pa ba alam? Ayaw ko lang nasabihin to kay Inay Pelia mo dahil masela ng kanyang pagbubuntis. Pero may sinabi ang pinsan niya na nagtatrabaho rin sa bukirin doon sa inyo. Na may babae ang tatay mo, Banoy. Hindi kailanman magsisinungaling sa akin si Tio Lazar mo. Nanlumo ako sa lahat ng aking mga narinig sa mga labi ng aking lola Ikay. Alam ko pa naman na mainitin ang ulo nito pagdating sa mga lalaki dahil ang aming lolo Gelmo ay ganoon rin ang ginawa kay lola. Siyempre, para sa kanya ayaw niyang mangyari rin kay Inay Pelia ang nangyari sa kanya. Dahil noong pagkatapos na malaman ng lolo Guelmo na buntis ang aming lola, ay iniwan na lang na parang bula ang aking kawawang lola. Hindi na rin namin ipinaalam ng aking lola kay Inay dahil alam namin na baka ikakasama pa niya ang mga impormasyong ito kung malalaman niya. Ngayong ayon pa naman sa manggagamot ay maselan ang ipinagbubuntis ng Inay. Sanay at hindi na pinapansin ni Inay ang hindi pagluwas ni Itay Crisanto dahil alam niya na hindi naman nagkukulang sa pagpapadala at pagsusustento ang Itay. Ngunit isang umaga, halos mag-iisang buwan nang hindi nakakauwi si Itay noon. Naabutan ko si Inay na panay ang tanaw sa bintana, malapit sa irigasyon, malapit sa sapa. Ramdam ko ang pag-aalala niya dahil wala pa kaming balita sa aming Itay. Narinig ko rin na nagtanong ang babaeng kapatid ko na si Yelay. Hinahanap nito ang aming ama dahil kilala ng pamilyang malapit si Yelay kay Itay. Nay, uuwi pa ba si Itay? Miss na miss ko na po kasi siya, Nay. Uuwi ang iyong ama, Lay. Huwag kang mag-alala. Pag-uwi noon ay sigurado. Maraming pasalubong ang baon nun para sa'yo. Kay kuya mo at sa bunsong kapatid nyo. Walang duda yan. Tahimik ngunit pinipigilan ang pagpatak ng luha ng Inay at ni Pelia. Alam kong nangungulila na sila sa aming ama. Habang ako naman ay nalilito kung sasabihin ko ba kay Inay ang tungkol sa nalalaman kong sekreto ni Itay. Lumipas ang mga araw. Hindi namin inaasahan na nalalapit na ang panganganak ni Inay Pelia. Magwawalong buwan matapos na hindi nakauwi si Itay. Hindi na namin alam kung anong nangyari sa kanya. Parang imbes sa mga aswang sa amin, ang inaalala ni Inay ay ang hindi man lamang pagpaparamdam ni Itay ng ganoon katagal na panahon. Ngunit isang hapon, habang naglilinis ng kamuting kahoy na ilalako, may mga yapak kaming naririnig sa harapan ng pinto. Hanggang sa nasilayan ko ang pamilyar na sapatos, hanggang sa nakumpleto ko na ang tingin ko sa aking ama. Mga anak! Andito na ang inyong tatay Crisanto! Sigaw niya habang kami papalapit ni Yelay. Halos mapunit ang damit ni Itay nang yakapin siya ng sobrang higpit ni Yelay. Ngunit ako ay parang napipilitan lamang sa pagyakap noon kay Itay. Habang si Lola'y nagdadabog na sa kusina nang narinig ang pangalan ng Itay. Habang si Inay naman ay niwalang kibo na nakaupo sa kahoy na upuan habang umiinom ng maligamgam na tubig. Ipinaliwanag ng Itay na hindi siya nagparamdam ng ilang buwan dahil sa sobrang puspusan ang kanyang pagtatrabaho. Nagustuhan kasi ng kanyang amo ang pagtatrabaho nito sa bukid, kung kaya't na-promote siya bilang nag-aasikaso ng stock sa kanilang produksyon, kung kaya't walang nagawa si Itay kundi mag-focus na lang daw sa kanyang trabaho at makapag-ipon para sa panganganak ng Inay. Naniwala naman si Inay
Ngunit ang Lola Ikay ay kontra pa rin kay Itay dahil noon pa man ay hindi na niya gusto ito para kay nanay. Lumipas ang oras at magdadalawang gabi na si Itay sa amin. Sa 2 gabing yon ay lagi kong nakikita si Itay na panay ang pagbigkas ng mga ngalan na hindi ko naiintindihan. Magkatabi sila ni Inay at nakikita ko na hinihimas-himas ni Itay tuwing gabi ang tiyan ng Inay. Akala ko nagkataon lang ang mga yon, ngunit sunod-sunod ang mga nangyaring kakaiba sa mga sumunod na gabi. Yung saktong 12:00 ng madaling araw, lagi niyang hinihimas, pero noong sumunod nga na gabi, bigla na lang sumigaw sa kirot si Inay. Unang pumunta si Lola Ikay sa kwarto nila Itay at nakita niya na pumutok na ang panubigan ni Inay. Hudyat na mga anak na ito. Crisanto! Bakit ang himbing pa ng tulog mo dyan? Manganganak na ang asawa mo! Wala nang naging imik si Itay. At itong si Lola naman ay sinabihan si Itay Crisanto na hanapin ang kilalang kumadrona sa lugar na si Aling Raquel. Matagal na siyang kumadrona kung kaya't siya ang laging nirekomenda ng lahat. Sa pagpasok pa lang ni Aling Raquel sa harapan ng pinto, ay umaalingasaw na ang langis sa kanyang mga balat. Ayon sa kanya ay makakatulong daw ito upang makuha ang bata ng maayos at napakadali dahil sa madulas ang kanyang buong katawan. Habang papunta ang kumadrona papalapit kay Inay, ay nakikita ko siyang parang takam na takam sa sanggol sa sinapupunan ni Ina. Halos tumulo ang laway niya noon. Kasabay nito ang pag-iyak ni Yelay dahil maging siya ay kinakabahan sa kumadrona. Biglang hindi nakaimik si Lola Ikay at parang hinayaan na lang niya si Aling Raquel sa pagpapaanak kay Inay. Habang ako na may nagdududa sa nangyayari dahil nakikita ko si Itay ay parang katulad rin ng kumadrona na takam ito. Doon na ako kinabahan. Maging si Lola ay nakikita ko rin na nanginginig na akala ko ay kinakabahan lang siya sa panganganak ni Inay Pelia. Ngunit nagkamali pala ako sa nangyayari. Maling-mali. Dahil noong eksaktong punto na narinig namin ang iyak ng bata, ay doon nawalan ng malay si Inay. Nakita ko ang pag-aalala ni Lola. Dahil ayon na rin sa kanya, noong gabing yun, iba ang iyak ng bata. Parang natatakot at inaswang raw. Kaya dali-daling sinabi ni Lola sa kumadrona, Ligtas ba ang apo ko? Akin na siya. Gusto ko siyang kunin. Teka, Inay. Hayaan mo naman akong hawakan ng aking anak, Inay. Tatay niya ako. Basta. Hindi ko gustong hawakan mo ang bata. Pati ako? Pagbabawalan mong hawakan ng apo mo, Ikay? Ako ang nagpapaanak sa anak mo, ha? Bakit ganyan na lang ang takot mo sa amin ni Crisanto? Sa mga oras na yon ay nanlumo ang mga paningin ni Lola dahil hindi niya sukat akalaing tama ang kutob niya. Noong sinabi ng kumadronang si Aling Raquel ang ngalan ni Crisanto, ay nanindig ang kanyang balahibo dahil ang totoo'y, Sabi ko na nga ba, isa kang huwad na kumadrona! Hindi ikaw si Raquel! Ang kaibigan ko kumadrona kundi isang... Inay! Yung anak ko! Hawak-hawak ng aswang! Aswangin kumadrona, Inay! Nakita ng aking mga mata ang buong pangyayari. Nakita kong umiba ang itsura ng nagbabalat kayong kumadrona. Isang malahalimaw ang wangis, kuba at maraming balahibo sa katawan. Ngunit klarong-klaro ang mukha niya sa aking paningin. Doon tinawag ni Lola Ikay ang kasamahan ni Itay, ang pinsan nito, na sumabay pa uwi ng probinsya dito sa amin para humingi ng tulong na patayin ang aswang na nagpapanggap na kumadronang si Aling Raquel. Banoy, hawakan mo ang kapatid mo! Kukunin ko ang nanay mo sa kamay ng dalawang ito! Nagtaka ako na kabilang sa gustong palayuin ni Lola ay ang aking Itay sa kanyang sariling asawa. Ngunit hindi na ako nagtanong pa noon
dahil paparating na ang mga kapitbahay namin na may mga dalang mga itak at mga karit para sugpuin ang aswang. Kasakasama ang aming Tio Lazar. Nang pinupwersa nilang pasukin ang bahay namin, ay bigla na lamang napaatras sa labas ng bahay si Tio kasama ang mga kapitbahay namin. "Nay Ikay! Ang aswang na yan ay kilala ko! Yan ang kabit ng pinsang Crisanto sa Bukirin!" Ano, Lazar? May kabit ang aking asawa? Walang iya! Narinig ito ng lahat, pati ang matinding pagkagulat ni Inay Pilya. Namuo ang galit niya sa nagbabalat kayong kumadro ng aswang. At idagdag mo pa na siya pala ang kabit ng aking itay. Ngunit dahil nga sa nangihina at bagong panganak ang aking inay, ay nawalan ito ng malay. Hindi ko na mawari noon ang nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang aking uunahing iisipin sa mga nangyayari. Ngunit nakita kong sumugod ang aswang kay inay at tinangka niyang patayin siya. Ang lahat ay nagulat at nagsitakbuhan. Pinuno ang gabing yun ng sigawan at takot. Ngunit nagulat kami sa aming nasilayan. Biglang nanghina ang aswang sa hindi matukoy na dahilan bago pa man niya masaktan ang inay. Doon namin napagtanto na tinagana pala ni Itay Crisanto ang aswang, kung kaya't bumulwak sa bibig ng halimaw ang malalapot na dugo. Doon niya mas sinaksak ang nilalang na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Mabuti na lamang at naipanganak na ni Pilya ang supling bago niya tangkain ng buhay ng aking anak. Puno ng pagtataka kung bakit ganito ang mga sinabi ni Lola Ikay. Ngunit natandaan ko ang sinabi ng manggagamot noon kay inay. Na baka nakaligtas sila ni inay sa pagsalakay ng aswang ay dahil sa swerteng dala ng bunso naming si Kanor. Noong gabing yun ay hindi na muling nakita ang aswang dahil naagnas na ang kanyang balat at katawan. Makalipas ang ilang mga linggo, pumunta si Tio Lazar upang ipaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang alam niya sa nangyari. Sinabi niya na may nakilala daw si Itay sa bukid na isang magandang babae sa liblib na parte doon at ang kanyang pangalan daw ay Celia. Nakikita raw niya ang katangian at wangis ni Inay Pilya sa babaeng ito. Dahilan upang walang maging paramdam si Itay sa loob ng halos 8 buwan. Tinangka daw ito ni Tio na pigilan ang relasyon ng dalawa dahil alam niya na may misteryo ang babaeng nakilala ng Itay doon. Ngunit sa bawat pagpigil, tulad ng binabaunan ni Tio si Itay ng bawang pangontra sa mga aswang. Oo, alam na ng Tio na isang aswang si Celia dahil nakita niyang naging malaking paniki ito. Halos pagkatapos noon ay sinasabihan niya si Itay na umuwi na lamang raw sila, ngunit hindi niya napigilan ang Itay. Nagduda si Tio na baka nga inaswang si Itay kung kaya't baliw na baliw ito sa aswang na si Celia. Sa puntong yun ay hindi na kinaya ni Tio ang ganitong panganib kung kaya't nagdesisyon siya na iuwi si Itay sa piling namin. Doon tumino ang pakiramdam at isipan daw ni Itay. At dahil doon, napanatag ang loob ni Tio dahil maayos na ang kanyang pinsan. Nagkamali siya dahil nasundan pala sila ng aswang na si Celia at nalaman na may pamilya si Itay Crisanto, ay doon namin nalaman na may masamang balak pala ang aswang. Nagpanggap siyang bilang si Aling Raquel na kalaunay nalaman namin na namatay pala upang magaya ng aswang ang komadrona. Ganoon kasi ang pamamaraan ng mga ganitong aswang. Kailangan nilang patayin ang gusto nilang gayahin para wala silang magiging problema pag nagkataon. Samantalay, humihingi na rin ng patawad si Itay Crisanto kay Inay Pilya dahil sa nagawa nito. Maayos naman silang nagkabati at pinangalanan ang aming bunsong lalaking kapatid na si Kanor. Paliwanag ni Lola Ikay na iniligtas ng bata ang kanyang sariling ina. Maswerte raw ang aming kapatid
dahil may angking-anting-anting ito sa kanyang dugo. Hindi namin alam kung saan niya ito nakuha. Pero isa ang sigurado ako. Tama ang sabi ng manggagamot na maswerte ang bunso naming kapatid, pero may kambal na malas at panganib ang kanyang magiging buhay. Lalo na nang magpanggap ang aswang na may pagtingin sa aming ama na si Celia, ang huwad na kumadronang aswang. Hindi natin maitatanggi na dumadating ang oras na hinahanap ng ating katawan ang mga bagay na kapanapanabik o kaya naman mga bagay na makakapagpabilis ng tibok ng ating puso at daloy ng ating dugo. Ngunit paano kung ang kapahamakan na hindi natin malilimutan ang maging kapalit ng kaunting thrill at adventure na ating gustong maranasan? Oy, Vicente! Sigurado ka talaga dito sa dinadaanan natin? Kinakabahan na tanong ni Lester sa kaibigan nilang nagdadrive ng kanilang sasakyan. Hindi siya pinansin ng kaibigan at patuloy pa rin na nagdadrive at lumilinga-linga sa paligid. Nang hindi siya pansinin ng kaibigan, humarap naman si Lester sa likod kung saan tahimik lamang na nakatingin sa bintana si Jeric. Tumingin ito sa kanya habang nakaturo sa bintana ng sasakyan bago nagsalita. Oo, kanina pa tayo naliligaw. Kanina pa natin nadadaanan yung bakod na yun, oh. Kalmado nitong sambit, ngunit makikita mong bahagyang nanginginig ang kamay nitong nakaturo sa bintana. Mabilis na lumipat ang tingin ni Lester sa pinagpapawisan at namumutla na si Vincent. Sira ulo ka! Bakit hindi ka nagsabi agad, Vicente? Tumahimik ka nga muna saglit, Lester. Saka wag mo akong tawaging Vicente. Paano ako tatahimik kung kanina pa pala tayo naliligaw? Iniisip ko nga kung saan daan tayo pumasok kanina. May nakita kasi akong kakaiba kanina dun sa isang daan kaya hindi na ako tumuloy at umiwas muna. Malay ko bang tuluyan tayong maliligaw? Mama, Papa, wag kayong mag-away. Sira ulo. Umiwas na lang ulit ng tingin si Jeric at tumingin na lang ulit sa bintana ng sasakyan. Hula niya mga 7:00 na ng gabi dahil sa kadiliman na bumabalot sa kapaligiran. Ano naman yung nakita mo at pinili mo pang umiwas? Tol, sinasabi ko sa'yo, ang weird. Basta, yung form niya parang nakatayo from its hands and feet. And ang pinaka-creepy pa, para siyang tao. Baka naman gutom ka na, kaya kung ano-ano na nakikita mo. Tol, preno! Napasipa si Vincent sa preno ng sasakyan sa biglang pagsigaw ni Jeric habang tiningnan naman ni Lester kung saan nakatingin si Jeric at ganun na lang ang paglaki ng ulo niya nang makita ang isang kahindik-hindik na nilalang na nasa harapan ng kanilang sasakyan ngayon. Katakot-takot ang laki ng nilalang na yun, pati na rin ang malahalimaw na itsura nito. Kahit medyo malayo ang pagitan nila, dahil na rin sa headlight ng sasakyan, kitang-kita nila ang hindi may pagkakailang matatalas na mga ngipin at ang nanlilisik nitong mga mata. Vincent! Atras! Atras! Natarantang saad ni Lester habang bahagyang hinahampas ang balikat ni Vincent. Hindi nila tinatanggal ang paningin sa nilalang habang mabilisan naman na iniatras at iniikot ni Vincent ang sasakyan. Hindi na rin niya alam kung paano niya yun nagawa ng madalian. Pero ang mahalaga, makakalayo sila sa halimaw na yun. Ano yun? Aswang? Ay, naku! Aswang ba yun? Ayaw ko mong paniwalaan, pero nakita ko din eh. Vincent, bilisan mo pag na-drive, baka habulin pa tayo nun eh.
Sabi ko na sa inyong dalawa eh. Masamang ideya na sundin yung trend na yan sa TikTok. Eto tuloy ko ano na nakikita natin dito. Mabilis ang pagpapatakbo ni Vincent sa sasakyan. Pare-pareho silang kinakabahan sa kung ano pa ang pwede nilang makita sa daan. Patuloy pa rin sila sa pagtuntun sa dinadaanan nila kahit hindi nila alam kung saan ito patungo. Uy, teka, Vincent, may ali oh. Baka pwede natin mapagtanungan. Teka, gusto ko na makalabas dito, tol. Agad na binagalan ni Vincent ang pagpapatakbo sa kotse hanggang sa paunti-unti silang tumigil sa tabi na naglalakad na ginang. Napahinto din ang matanda at pailalim sila nitong tiningnan. Hindi na nag-utubili pang ibaba ni Lester ang bintana ng sasakyan upang makausap ang ginang. Ale, pwede po bang magtanong? Saan po dito ang palabas sa highway po? Naliligaw po kasi kami ng mga kaibigan ko. Gumapang ang kilabot sa katawan ni Lester nang saglit na magtama ang mata nila ng matandang babae. Ngunit mas natatakot pa rin siya sa aswang na nakita nila kanina. Ay nako iho, malayo-layo pa ito sa kailangan ninyong labasan. Saka delikado mga iho ang mga daan dito. Baka mapahamak kayo. Nagtaasan ang mga balahibo nilang magkakaibigan sa paraan ng pagsasalita ng matandang babae sa kanya. Medyo garalgal ito at malalim, kaya hindi talaga nila maiiwasan na lalong matakot. Ganun po ba? Salamat ayos lang po ba kayo na mag-isang maglakad dito? Kung gusto po ninyo, pwede ka po namin isabay? Mabilis na napalingon sila Vincent at Jeric sa sinabi ng kaibigan nila. Nanginginig ang katawan nila at nanlalaki pa ang mga mata sa suhestyon ni Lester sa matandang babae. Aba, kung ayos lang sa inyo sino ba naman ako para tumanggi? Sa mga oras na yun, nagsisisi si Lester sa ikinabig ng kanyang bibig, lalo na nang makita niya ang bahagyang pagngisi ng matanda. Wala naman nagawa si Jeric kung hindi pagbuksan ng pinto ang matanda mula sa loob at hindi naman yun nag-atubiling pumasok. Agad na pinaandar na muli ni Vincent ang sasakyan at tahimik silang nagpapakiramdaman sa isa't isa. Oo nga pala. Napatigil ang matanda sa kanyang sasabihin nang marinig nila ang impit na pagkagulat ni Jeric. Naku, huwag kayong matakot mga iho. Wala pa ngang nakakatakot Ang sasabihin ko lang naman may alam akong lugar sa amin na pwede ninyong tuluyan pansamantala hanggang sa mag-umaga. Baka interesado kayo. Sabay-sabay na napalunok ang tatlo at agad na pumayag sa suhestyon ng matanda. Wala rin naman silang mas magandang pagpipilian, kaya pupunta na lang sila sa sinasabing lugar nito. Itinuturo ng matandang babae ang direksyon papunta sa sinasabi nitong lugar. Napapansin din nila na para silang papunta sa kailaliman ng kagubatan dahil pasukal ang daan. Hanggang sa narating nila ang isang maliit na bayan na medyo maraming kabahayan ang makikita. Agad nilang inihinto ang sasakyan at kahit nag-aalangan, inalalayan pa rin nilang makababa ang matanda. Agad namang nagsilabasan ang mga tao sa lugar at tila ba sinusuri sila. Nagulat din ang tatlong binata nang may isang binata rin ang tumakbo papalapit sa kanila at ito na ang umalalay sa matandang babae na isinabay nila. Ito nga pala ang apo ko, si Gabriel. Apo, samahan mo na lang ang mga bisita natin na ito doon kila Tiago.
Masyado nang delikado para sa kanila ang mga bumiyahe. Ay, siya. Sige na. At kaya ko pa naman ang sarili ko eh. Matiim silang tiningnan ng apo ng matanda at saka sila sinenyasan na sumunod na lamang sila sa kanya. Nagkatinginan ang magkakaibigan at pare-pareho silang naasiwa dahil sa mga tao na kung makasuri sa kanila, akala mo ngayon lang din nakakita ng ibang tao. Huwag kayong mag-alala. Mababait naman ang mga tao rito. Hindi sila mangingialam kung hindi nyo rin sila gagalawin. Sabay-sabay na napalunok ang tatlo dahil sa paraan ng pagsasalita ng binata. Maamo naman ang mukha nito at sa tansya nila, baka kasing edad lamang nila ito. Kaya lang, ramdam nilang may kakaiba rito. Tumigil sila sa isang may kalakihang bahay at nakita nilang tatlo na kinakausap ng binata ang isa pang matandang lalaki at halos maistatwa sila sa kinatatayuan ng lumingon ang matandang lalaki sa kanilang pwesto. Lalong-lalo na nang ngumiti ito sa kanila. May naligaw pala tayong bisita. Nako, mabuti na lamang at lagi akong handa. Ano bang gusto ninyo? Hiwa-hiwalay kayo ng kwarto o isa na lamang? Isang kwarto na lang ho kaming tatlo. Nagulat silang lahat na masaksihan nila kung papaano sikuhin ni Jeric si Lester na kasalukuyang namimilipit sa sakit. Isang nag-aalangang ngiti na lamang ang ibinigay ni Vincent. Tatang, magkano po pala sa... Huwag ninyong isipin yun mga iho. O siya, sundan nyo nang ulit si Gabriel at ihahatid niya kayo sa tutuluyan nyo ngayong gabi. Naway, maging komportable ang pagtulog nyo. Nagpasalamat sila sa matanda at sinundang muli si Gabriel. Napapalunok sila sa bawat paglangit-ngit ng hagdan habang paakyat sila. Hindi rin nila maisantabi ang pakiramdam na tila ba may mga nakamasid sa bawat kilos nila sa loob ng bahay na yon. Pupuntahan ko na lang ulit kayo rito bukas ng umaga. Siguraduhin nyo na rin na sarado itong pinto saka yung mga bintana bago kayo matulog. Para pag-iingat na rin. Sige, magandang gabi at mag-iingat kayo. Naistatwa naman at napatulala ang tatlo sa mga sinabi ni Gabriel sa kanya. Agad-agad naman na pinuntahan ni Jeric ang mga bintana at agad na sinarado ang mga yun. Pinuntahan na rin nito ang pinto at siniguradong nakalak yun at hinarangan pa ng isang upuan. Saka lamang naramdaman ng tatlo ang panlalambot at isa-isa silang napabagsak sa sahig dahil sa halo-halong emosyon. Uy, at least ngayon safe na tayo, hindi ba? Agad na bang hinubad ni Jeric ang sapatos at ibinato yun kay Lester. Siraulo ko ba? Kanina pa nanginginig ang kalamnan namin ni Vincent dahil sa mga desisyon mo. Wala ka bang takot sa katawan ha? Huwag mo ko maidamay tol. Kanina pa ako mamamatay sa sobrang Naputol na muli ang sasabihin ni Eric at sabay silang napalingon sa bintana dahil sa bahagyang pagkalampag nito. Tikom lamang ang bibig nila at malalalim ang bawat paghinga dahil hinihintay nila kung ano ang mga susunod na mangyayari. Isang kalabog pa ang nagmula sa kabilang bintana at sinundan agad ng pagkalabog sa bandang bubong. Agad na lumapit ang tatlo sa isa't isa at nagdamay-damay sa takot na kanilang nararamdaman. Ilang saglit na natahimik ang kapaligiran na naging dahilan ng bahagya nilang pagkalma
Ngunit hihinga pa lamang sila ng malalim. Agad muling nagsimula ang iba't ibang ingay sa paligid. Mga pagkalabog na tila ba nagpupumilit na makapasok. Iba't ibang huni ng hayop. Mga bahagyang pag-ungol at mababangis na pag-angil na naghahatid ng walang katumbas na kilabot sa kanilang katawan. Maya-maya pa, isang malakas na pagkalampag ang kanilang narinig, kasunod ang malakas na pagsigaw. Hoy! Magsitigil nga kayo! Huwag niyo nang paglaruan ng mga bisita natin! Hindi sila makakapagpahinga sa ginagawa ninyo! Narinig nilang pagsigaw ng matandang lalaki na nakausap lang din nila kanina. Sa mga oras na ito, gusto nang maiyak nila Jeric, Lester at Vincent dahil sa sobrang takot nilang nararamdaman. Sa puntong hindi nila magawang makapagpahinga ng lubusan o makatulog man lang ng mahimbing kahit tumigil na ang mga ingay na kanilang naririnig kanina. Wala ni isa sa kanila ang nakatulog hanggang sa sumikat ang haring araw sa lugar. Agad naman pinuntahan ni Gabriel ang kanilang mga bisita upang tingnan ang kalagayan ng mga ito. Nakita niya si Tandang Tiago na nagkakapi sa pwesto nito, kaya magalang siyang yumukod dito at saka pinuntahan ang kwarto ng tatlong lalaki. Agad naman na bumukas ang pinto kahit isang katok pa lamang ang kanyang nagagawa. Napakunot ang noo niya dahil sa mga itsura nito. Mahina na lamang siyang napailing dahil alam niya ang dahilan kung bakit tila walang tulog ang mga ito, pero pinili na lamang niyang manahimik. Gusto niyo bang kumain na muna? Pagbabaka sakali niyang tanong sa mga ito, ngunit wala sa wisyo lamang silang napailing. Gusto na naming umuwi. Napatango-tango na lamang siya at sinamahan ang mga ito papalabas. Magalang naman itong nagpaalam mula kay Tandang Tiago bago siya sinundan ng mga ito. Ay, nandito na pala kayo. Oh, siya. Sa dadaanan ninyo, may makikita kayong mga puting bandila sa mga puno. Sundan niyo lamang ang mga yon at makakalabas na kayo sa lugar na ito. Pilitin ninyong hindi na muling mapagawi rito ha, mga iho. Nakita nila Lester kung paano nagpigil ng tawa si Gabriel. Ngunit hindi na lamang nila pinansin at nagpasalamat sa mga ito. Pare-pareho na nilang gustong umuwi. Sinunod ni Vincent ang sinabi ng matandang babae. Hindi nga nagtagal at tuluyan na nilang natuntun ang highway na kagabi pa nila hinahanap. Lintik kasing randoni ka yan. Sa susunod na magyaya kayo ng gala, hindi na ako sasama. Bahala nga kayo sa buhay ninyo. Pagdalabas ni Jeric ng sama ng loob, habang tahimik naman na nakatulala sila Lester at Vincent sa kanilang dinadaanan. Ano ba kasi yung lugar na hinahanap mo sa app na yun, Lester? Wang? Mahinang bulong nito bago tuluyang lamunin ng antok ang kanyang buong sistema. Naitikom na lamang ni Vincent ang bibig habang hinanap naman ni Jeric ang cellphone ng kaibigan at sapilitang kinuha ang daliri nito para mabuksan yun. Hinanap niya ang app na Randonica at gigil niya itong dinilit. Tahimik na ang dalawa at binagtas ang daan pauwi ng walang lingon-lingon. Ayaw na nilang bumalik sa pinanggalingan. Hindi nila inaasahan na dahil sa simpleng pagyayaya na magsaya,
Nauwi sila sa sitwasyon kung saan hindi nila sinasadyang mabisita ang teritoryo ng mga aswang. Isang malakas at masigabong palakpakan ang sumalubong sa makatotohanang pagtatanghal nila Ram at ng kanyang mga kasamahan. Hindi rin naman maipagkakaila ang saya at kaligayahan na nakapinta sa bawat isa na nasa entablado. Magiliw na yumukod ang mga aktor bago nagpaalam sa mga manonood. Saka isa-isang nilinis ang mga kagamitan na ginamit nila sa pagtatanghal ng araw na yon. Nang makaalis ang mga manonood, nagulat sila Ram nang marinig ang mabagal ngunit malakas na pagpalakpak mula sa gilid ng entablado. Nakahinga naman ng maluwag ang lahat nang mapagtanto na ang maestro lamang ito at may nakapaskil pang napakalaking ngiti na tila tuwang-tuwa rin ito sa naging pagtatanghal nila. Magaling! Sobrang galing! Hindi ko inaasahan na magiging ganito kayo kahusay matapos ang mahabang panahon na paghulma at pagtuturo ko sa inyo. Nais ko tuloy mapaluha sa sobrang saya. Natuwa naman ang lahat dahil sa mga katagang sinambit ng kanilang maestro. Napatingin sila sa isa't isa at saka nagpatuloy mula sa pagliligpit at pag-aayos. Tunay kasi na kung hindi sila nagabayan ng tama ng kanilang maestro, hindi nila makikilala ng lubusan ang kanilang mga sarili at hindi nila madidiskubre ang kanya-kanyang husay sa pagtatanghal at sining. Siya nga pala maestro. May nakita akong mga may potensyal pagdating sa ganitong bagay. Maaari bang suriin mo sila kapag naaya ko silang bumisita dito? Pagpapaalam ni Ram sa maestro, matiin naman siyang tiningnan ng maestro dahilan upang palihim siyang mapalunok. Hindi pa rin kasi niya mapigilan na matakot dito kahit ilang taon na silang magkakakilala. Hindi lang siya ang nakakaramdam ng ganito. Bawat isa sa kanila, kahit gaano pa katapang, tumitiklop kapag si maestro na ang kaharap. Nakahinga sila ng maluwag nang malakas itong tumawa, sabay tinapik-tapik ang likod ni Ram. Oo naman, Ram. Ano pa ba at magiging pamilya din ang turing nila sa atin pagdating ng panahon? Hindi ba? Isang malakas na pagsang-ayon mula sa kanilang lahat ang natanggap na tugon ni maestro. Saka siya tuluyang umalis upang hayaan ang mga ito na makapagligpit at makapaglinis sa kanilang munting teatro. Magandang umaga. Handa na ba kayong makilala si maestro? Nagkatinginan na muna sina Nathan at Drake bago dahan-dahan na tumango. Sa kalagayan nila ngayon, wala na silang ibang mapagpipilian kung hindi tanggapin ang inihahandog na oportunidad ni Ram sa kanila. Maaamo daw kasi ang kanilang mga mukha at parang magugustuhan sila ng mga manonood sa teatro kapag nagtanghal sila at maaari pa silang balik-balikan ng mga ito. Huwag kayong mag-alala, mabait si maestro. Medyo stricto nga lang siya magturo pero para lamang yun na mahulma kayo para maging magaling kayong mga aktor. Hindi naman nagdalawang isip ang dalawa na paniwalaan ang sinasabi ng lalaki sa kanila. Saksi sila kung gaano kahusay ang mga tao sa loob ng teatro na yon. Palagi nilang naririnig ang usap-usapan patungkol sa mga kakaibang pagtatanghal ng mga ito, kung kaya't hindi na rin nila mapigilan na masabik sa maaari nilang matutunan. Uli lang lubos na ang dalawa at matagal-tagal na rin silang nagpapalaboy-laboy sa kalye, kung kaya't isa na itong malaking tulong at pagkakataon
upang may patunguhan ang kapalaran nila. Oh, sila na ba ang sinasabi mo, Ram? Nako, tama ka nga. Ang aamo ng mukha ng mga ito. Bagay sila sa mga karakter na malabida. O siya, pasok na kayo at magayos upang may paliwanag at maituro ko sa inyo ang mga paunang kailangan para malaman nyo kapag sumalang na kayo sa teatro. Sabik naman na napatango-tango na lamang sila Nathan at Drake sa mga sinasabi ni Maestro sa kanila. Pagkatapos ng ilang saglit na pag-uusap, agad din na nagsimula na mag-ensayo. Tuwang-tuwa naman sa kanila sina Ram at Maestro dahil sa bilis ng kanilang pagkatuto na umabot sa punto na kahit anong karakter na ibigay, kanila yung magagampanan ng maayos. Sandali! Drake! Pakiusap! Bakit mo ba ito ginagawa? Matagal na tayong magkaibigan. Bakit? Bakit mo ako papatayin? Manahimik ka! Wala ka nalang ibang ginawa kundi agawin ang para sa akin! Wala noon hanggang ngayon! Wala akong ibang kaaway kundi ikaw na! Ikaw, Nathan! Kayang nararapat sa'yo! Mabura na sa mundo! Malakas na palakpakan ang sumalubong sa kanilang dalawa. Dahilan upang mapatingin sa kanilang mga bagong kasamahan. Pati na rin sina Maestro at Ram na nanonood sa maikli nilang pagtatanghal. Tinitimbang kasi ni Maestro kung handa na ba talaga silang maisalang sa harap ng entablado. Kaya agad na natahimik ang lahat upang pakinggan ang hatol ni Maestro. Napalunok lamang ang dalawang lalaki nang makita kung gaano kaseryoso ang tingin ng tinatawag nilang Maestro. Nagulat din sila nang bigla itong humalakhak ng malakas. Magaling. Mukhang hindi na ako mahirapan na turuan pa sila. Ang kailangan na lang nating alamin. Pinutol ni Maestro ang sasabihin at bigla itong sumenyas sa ibang tauhan sa teatro. Halos lumuwa ang mga mata ng dalawa nang biglang inilabas ng ilang tauhan ang dalawang duguang mga babae. Nakapiring ang mga mata ng mga ito, nakagapos at may mga busal rin sa bibig. Parang tinakasan na ng dugo ang dalawang lalaki at gulat na gulat ang mga yun nang mapagtanto nila kung sino ang mga babaeng yun. Kung tunay nga ba kayo o mga huwad? Sarah! Althea! Mabilis ang mga sumunod na pangyayari at nagulat na lamang ang dalawang lalaki na nakagapos na rin sila at biglang pinaluhod sa kahoy na entablado. Anong tingin niyo sa amin, Officer Reyes at Officer Valderrama? Mga tanga? At ngayon bilang kapalit ng pangmamaliit niyo sa inyong kaaway, maaaring buhay ninyo ang maging kapalit. Agad na nagwala ang dalawang pulis, ngunit agad din silang napigilan ng mga tauhan sa teatro at mabilisang binusalan din ang kanilang mga bibig. Hindi maitago ang matinding takot at kaba ng dalawang pulis dahil sa pwedeng kalagyan ng kanilang mga nobya. Lalong-lalo na at mukhang malubha ang kalagayan ng mga ito. Walang nagawa ang dalawa nang simulan na silang kaladkarin papunta sa likod ng teatro kung saan matatagpuan ang isang malaking hawla. At agad na napatigagal na makita ang isang bangkay sa loob nun. Nalintikan na! Nabatayan pa tayo ng isang props! Ha? Naku, patay! Sabihin agad natin kay Ram para masolusyonan. Patulak silang ipinasok ng mga yon sa loob ng hawla.
Hindi alam ng dalawang lalaki ang gagawin. Ngunit mabuti na lamang at kasama nila ang mga nobya. Kaya kahit papaano, tiyak nilang ligtas ang mga ito. Ang hindi lang nila maintindihan kung bakit kalmado lamang ang mga ito. Nagkatinginan na lamang sila Reyes at Valderrama dahil mukhang sobrang pangluloko ang ginawa ng mga teatro sa kanila. Bumaba ang tingin ni Valderrama sa bandang siko nang inaakala niyang nobya, ngunit wala doon ang marka na magtatanda na ito nga si Sara. Tumingin siyang muli kay Reyes saka umiling. Naloko na sa isip-isip ng dalawa. Dahil sa magaling na patibong ng mga taga-teatro, nabuko tuloy ang kanilang pagpapanggap. Marami kasi silang kaso ng mga nawawalang tao na hindi na natagpo ang muli. Maraming lugar at tao silang iniimbestigahan, ngunit wala talaga silang makuha. Hanggang sa mabalitaan nila ang tungkol sa isang sikat na teatro dahil sa mga katotohanan nitong mga pagganap. Biglang naalarma ang dalawa nang gumalaw ang dalawang babae at sabay na kinalagan ang mga sarili. Napagtanto nilang dalawa na tunay nga ng mga impostor lamang ang mga yun dahil pagkatanggal ng mga piring nito sa mata, nalaman nilang kahawig lamang yun ng kanilang mga tunay na nobya. Lalo silang kinabahan nang lumapit ang mga babae sa kanila. Ngunit wala na silang nagawa nang hampasin na lamang sila ng mga yun ng kung ano sa ulo na naging dahilan ng pagkawala nila ng malay. Nang masiguro ng dalawang babae na wala na talagang malay ang dalawa, kumatok sila ng malakas sa bakal na hawla na magbibigay alam na tapos na ang kailangan nilang gawin. Agad naman na may pumunta sa malaking hawla na yon upang palabasin ang mga babae. Lumapit din si Ram at nagmamalaking tumingin sa dalawang nakahandusay na pulis. Ayan kasi mga sir, gagawa na lang kayo ng aksyon. Hindi pa kayo nagiging malinis at maingat. Pero mabuti na rin na naparito kayo. Lumapit pa si Ram at masamang tinignan ang mga ito, saka hinawakan ng mahigpit ang rehas ng hawla. Bibigyan namin kayo ng VIP treatment bukas. Papunta sa kabilang buhay. Isang bagong pagtatanghal na naman ang ating gagawin bukas. Tandaan ninyong lahat, apathy is a tragedy and boredom is a crime. Kapag hindi nagustuhan ng mga manonood ang inyong munting pagtatanghal, alam nyo na ang inyong kahihinatnan. Natahimik ang lahat. May mga tinatagong ngiti sa labi. Hindi naman sila na kailangan pang paalalahanan ni Maestro. Lahat sila sa teatro na yon. Gusto nila ang kanilang ginagawa. Gusto nila ang mga sigaw at palakpakan. Ang mga sigaw at papuri. Lalong-lalo na ang kanilang pagkauhaw na makakita ng dugo at ang atensyon na kanilang natatanggap sa mga manonood. Lahat yun gusto nila. At gagawin nila ang lahat upang makuha ang lahat ng yun. Naalimpungatan si Reyes at agad na sumipa sa kanya ang sakit na nagmumula sa kanyang ulo. Ngunit ang mas nagpapaalarma sa buong pagkatao niya, ang amoy ng gas na kasalukuyang ibinubuhos sa kanila ni Valderrama habang nasa loob pa rin sila ng hawla. Agad na nanlaki ang mga mata ni Reyes nang marinig niya ang pagsinghap ng mga manonood. Walang nagawa si Reyes nang makita ang nakangising mukha ni Ram habang ibinubuhos nito ang gas sa kanila. Habang nakatalikod ito sa mga manonood niya. Namuo ang mga luha sa mata ni Reyes. Pilit siyang umiling-iling habang nakaharap sa mga manonood
umaasa na may makahalata sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit tanging antisipasyon lamang ang nakita niyang emosyon sa mukha ng mga manonood. Ito! Ito ang karampatang parusa sa mga ignorante! Mga mangmang! Nanginginig ang buong kalamnan ni Reyes habang nakita niyang papalapit si Ram na may daladalang sulo. Pasensya na, sir. Trabaho lang. Bulong nito habang inilapat ang sulo sa kanilalagyan nila. Dahilan upang mabilisan itong kumalat sa buong hawla at unti-unti din silang kainin nito. Tanging mga impit lamang na pagsigaw ang kanilang nagagawa. Habang isang masigabong palakpakan naman ang pumailang lang sa loob ng teatro. Walang kamalay-malay ang lahat na totoong panununog ng buhay ang kanilang nasasaksihan. Wala silang kaalam-alam na totoo ang mga pagpatay at karahasan ang kanilang napapanood. At kasabay ng pagbaba ng makakapal na kortina, ang syaring paglagot ng hininga nila Reyes at Valderrama. Sa muli, isang malakas at masigabong palakpakan ang sumalubong sa makatotohanang pagtatanghal nila Ram at ng kanyang mga kasamahan. Agad na tumungo si Maestro sa gitna ng entablado at humarap sa kanilang manonood. Sa lugar na ito, mga kaibigan, titiyakin namin na pupunuin namin kayo ng iba't ibang emosyon at kasiyahan sa pamamagitan ng aming malikhaing pagtatanghal. Kaya, huwag kayong magdalawang isip na bumisita ulit. Amin kayong malugod na tatanggapin sa aming munting teatro.